Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, balik tayo ng flip top. At merong bagong upload na dalawa sa channel ng flip top. At ito yung Surhenio versus Saint Ice, tsaka Mzite versus Plaridel. Supposedly guys, ano tayo meron na lang tayong 5 days remaining sa month ng May bago tayo mag-open ng another plan sa June. So kanina medyo natagalan ako mag-start kasi I'm thinking kung mag-start ba ako ng 1 up 7 yung first round, which is kompleto na, or aantayin ko na lang yung June 1 to June 8 para tuloy-tuloy. Di ba? I think mas organized kapag ganon kaysa umpisahan natin ngayon sa 5 days na remaining sa May, tapos yung another 4, another 3 sa June. So parang ang pangit lang tignan nun. So ano ko lang naman yun, preference ko lang. So nakapag-decide ako na June 1 to 8 doon natin ilalagay yung first round ng 1 up 7. And sakto may nakita tayong mga new uploads. Hindi naman siya totally new. Siguro mga ilang days na nakaraan. Siguro 5-6 days na ata nakaraan bago natin nakita to. So, ayun. Surhenio vs Saint Ice. Nagbigay na rin ako ng prediction video dito sa Judge Gianna page, Reels. So, kung may time kayo, pwede nyo i-check yun. Puntahan nyo yun. And syempre, follow nyo na rin ako sa Facebook. So, yun lang naman. Hindi na ako magbibigay ng dito ng insights dito sa dalawang MCs na to kasi I think nasabi ko na dun sa prediction video. So, ngayon, ang bibigyan natin ng hatol is yung dala nila mismo sa gabing yan, yung performance nila mismo at kung ano yung magiging resulta or outcome ng battle nila. So, yun lang. Surhenio vs Saint Ice. Huwag natin patagalin. Game. Ice. Game. Tournament battle yung parating. Pakinggan natin. Unang banat, second side 15. Saint Ice. Nalaglag daw ako na semis. Tangina ang malas. Oo, tinalo ako no katana pero ako yung mas matalas. Ba't ako nag-rebat? Yun yung tinatanong ng fans. Gago, sa sobrang lupit ko yung rebuttal ko advance. Saint Ice versus Surhenio. Grabe ka mag-match up, boss. May wisdom pati husay. Mas random pa ata to sa G-Clown sa isa buhay. Pisikalan game. Oo, kasi papalag to. Sakaling may props to bigla. Walang paluan ng itlog. Baka mas-scramble kita. Si GL daw nagawang mamain nung... Scramble na itlog. Tangina, lupit nun no? Nag-trending yun na nakaraan, diba? Yung syempre, battle rap. Tapos, props niya yung itlog. Tapos, binasag sa ulo. Tapos, puta, sinapak eh. Sayang, nakat lang yung vid eh. Sayang, hindi natin nakita yung buong nun. Yung buong vid kung ano nangyari sa dalawang yon. Tangina, ang cool nung hayop na yun. Nag-trend yun sa Facebook. And, akala ko yung putol na yon, yung vid na putol na yon, akala ko pinutol na lang ng mga
ng mga content creator. Pero nung pinunta ko sa Facebook, ay sa YouTube, putag, yun lang pala talaga yun. Tangina, ang cool eh, no? Inaisip mo yung ganun. Tangina, sasapain ka talaga. Tangina, kupal. Ang huli na pagsampang yan. Si Ice Rocks daw kailanganin pag kumulit ka't nagmatapang. Kaso kapatid kasi kita, kahit bully ka at palaban, tsaka yung huli kong pinisikan, umiyak tsaka naban. Tangina, sobrang gangster Physical na ni ban. Soreño. Apex. Sabi niya kay Mot, have. Kay Fukuda, kaloka. Kay Krega, wale. Si Bagsik daw, ang bongga. Tanginang bokabularyo yan, ba't ako matatakot dyan? Ngayon, alam na namin ba't gusto mong laro yung man-to-man. Para di halata na bakla yan, tamang geng-geng sa entablado maangas. Siya daw si Fulayang pag tinesting pambarako karakas. Sakto ako naman 6 seconds lang natalo ang malas. Aba malamang ako lang yung MC napalag ng mano-mano ng patas. Pero matagal na ako graduate sa bugbugan at sa daragan. Nagmature na yung fanbase, dapat sa sulat na nakasandal. Tsaka natumpok ko na kung bakit kupal ka sa pagtanghal. Talagang mapupuno ng galit pag kulang sa pagmamahal. Kasi ang pagbabalik ng walang naghanap, walang nag-request, sumalang ulit, parang rapido. Mas kapana-panabik pa yung pagbabalik ni Zaldi ko. Walang nakapansin na absent ka, kaya palaging galit to. Walang naghanap sa'yo, putang ina, daig ka pa ng lighter na dispo. Kahit sabihin, pagbabalik niya, para may hype to sa intro, walang pake sa pagpahinga na parang Zaitong nagnido. Sa tagal mong nawala, nakabalik na ako sa flip top at umabot din ng semis. May bagong meta, nagpa-Gcash sila Atoms, Blizzard, Creepy. Si Sak, yung nagkakalat nun, nagkabisa na ng mabuti. At sa pangalawang pagkakataon, bati na si Lipram tsaka Looney. Si Poison nagsando. Si Fukuda tumaba na. Nasa porno na si Zaito. Nagsusuklay na si Katana. Simpleng recap kung di mo halata yung liga masagana. Para makita mo gaano kasaya sa flip top pag wala ka. Yung pala yung punto nun. Sanay ka naman na wala kang fan. Ako, sanay ako sa aircon. Pag naghangin, matatrangkaso. At natutulog nga sa ref to, di mapapanis mga gawa ko. Nung tinalikuran ka nila pagkat na exhaust, nag-iinit ka na sa tao. Nung yung fans kay GL nakasentro, dinibdib mo na masyado. Kaya di ko na kailangan na rainy season para ma-upset ka. Sa feminine mo kahit period magagalit na. Pero alam ko na yung reason ng gagangster pa. Para kahit man lang minsan madamang wanted ka. Oh. Uy, umuulan guys. Putang ina. Bakit naman umuulan? Ang lakas ah. Narinig nyo ba yan? Kung hindi, mas okay. Pero tangina umuulan. Anyway, yun yung round 1 ni Saint Ice. And ano masasabi ko doon? Hindi pa ganun katalas. Para sa akin, hindi pa ganun katalas yung mga angles na napili ni Saint Ice, 'di ba? Kumbaga hindi pa siya ganun ka-impactful para sa akin. Andun yung pag-breakdown ni Saint Ice sa mga past battles ni Sur na ito yung sabi niya kay ganto, sabi niya kay ganito, 'di ba? Andoon. So tas yung ibang references naman hindi, yun nga, ulitin ko lang, yung ibang references ni Saint Ice for Surhenyo hindi pa ganoon kabibigat. So I think hindi pa ito yung Saint Ice na ina-expect natin or hinahanap natin. Masyado pang broad yung mga napili niyang angulo at references. So yun, hindi pa ganoon kabigat guys. Yun lang yung pinaka best adjective para dun sa round 2 ni Saint Ice. Hindi pa ganun ka-impactful, hindi pa ganun ka-direct, hindi pa ganun ka bigat at lakas. So, yun lang
nag-focus si Saint Ice sa technicals Technicals, and syempre yung dun sa technicals na yun nakapaloob yung pagbe-breakdown niya kay Surhenyo. And yun, uulit lang din, hindi pa rin ganun ka effective yung ibang mga angles at references na napili niya dito against Sur. So yun, okay naman yung performance niya, okay naman din yung mga narratives niya, but I think ang kulang doon yung effective angles and references and mabibigat na punchline at haymakers. Yun yung medyo kulang sa round 1 ni Saint Ice. Okay, round 1 ni Sur. Game. Judges, yung wanted na punchline, nagamit ko na sa Taiwan yun, ha? Yo! Isang taon na di nakalaban. Kasi si Campo, bebe niya. Pero ako'y biglang tinawagan, puta salamat, pwede na. Pinaghintay mo ko't pinarusahan, tas ito kalaban, leche ka. Sobrang bitin pag sentong harang, baka kung may sayad, pwede pa. Uy. Ba't ito kalaban ko, punyemes? Wala bang rapper dyang nice? Ano yan, yung arip mo na lesson? Di kaya ng budget yung price? Panghimagas lang to, leche. Isa to sa... Tang ina. May pahaling kay Sayed tsaka kay price tag, ah. Di ba? Ito yung ano. Sige. Mamaya na. Aban, leche ka? Sobrang bitin pag sentong harang, baka kung may sayad, pwede pa. Pahaling. Ito kalaban ko, punyemes. Wala bang rapper dyang nice? Ano yan, yung arip mo na lesson? Di kaya ng budget yung price? Panghimagas lang to, leche. Isa to sa pang-market mong guys. Pues gagawin ko yung sorbetes, magiging buttered yung ice. Sabi nila, matakot na ako. Kasi lumang version daw ng Ice Rocks yung sa entablado ay magbabalik. Oh, lalayo na ako, nakakatakot nga yan. Yan yung version na nangahalik. O, tinan mo kanina, binanggit pa yung itlog, di ba? Tangina, wala kang duda. Enigma, naghahanap ng itlog, bakla ang puta. Nangahalik to ng kalaban, tangina, galawang pambading. May freestyle sa gitna, no? Okay. Nangahalik. O, tinan mo kanina, binanggit pa yung itlog, di ba? Tangina, wala kang duda. Enigma, naghahanap ng itlog, bakla ang puta. Nangahalik to ng kalaban, tangina, galawang pambading. Ta sa MMA mayabang, kala mo may talent at galing. Nung pinatulog siya, lumayas. Dito nagbabalik na din. Kasi sa flip top niya lang nagagawa na makaismak sa ring. Eh ano kung makangas yan dito? Hindi nga ako nabagabag. Kasi nagbanta kay Arik mismo. Pero yung sapak di napalapat. Isang dekada na yun, iho. Puro lang amba, walang palatag. Habang ako kita sa video, walang banta, gawa na kagad. Ako'y hindi niyan Walang banta, gawa na kagad. Yun yung kay GL, no? Yung inano niya. Ano ba yung ano? Ano ba yung medal ba yun? Ribbon ba yun? Kalimutan ko na yung laban nila ni GL at ni Sur. 'Di ba? Medal ba yun? Yung inano niya dito sa dibdib ni GL. 'Di ba? So yun. Marami na akong gustong sabihin dito pero pakinggan muna natin. Puro lang amba, walang palatag. Habang ako. Tapos yung ano, sorry. Tapos yung double meaning yung ano yung sinabi ni Sur na sa flip top lang siya nakakaranas ng ano, yung sa smack, about sa smack. Yun, smack na yung ginawa niya kay Abra, nahalik nga daw. Tapos yung smack na ano, suntok or anything, 'di ba? Suntok, sampal, anything na. So ano, double meaning. Kasi nahalik to ng kalaban. Kanina binanggit pa yung itlog, di ba? Tangina, wala kang duda. Enigma, naghahanap ng itlog, bakla ang puta. Nangahalik to ng kalaban, tangina, galawang pambading. Ta sa MMA mayabang, kala mo may talent at galing. Nung pinatulog siya, lumayas. Dito nagbabalik na din. Kasi sa flip top niya lang nagagawa na makaismak sa ring. Nakaismak yun. Eh ano kung makangas yan dito? Hindi nga ako nabagabag. Kasi nagbanta kay Arik mismo. Pero yung sapak di napalapat. Isang dekada na yun, iho. Puro lang amba, walang palatag. Habang ako kita sa video, walang banta, gawa na kagad.
Ako'y hindi niyan madadarag kasi laging strap. Si Chris Delano may kasama, they just might get pop. Kahit may rock yan sa pangalan, pare, I ain't shocked. Tingin mo kay Saint Ice Rock, well sa akin, I Saint Rock. Kaya daw santo kasi nagbago siya. Sige, yung pagiging fake ay gawin mo. Basta alam namin ni Chris Delano na sa weed at cocaine ay sabik to. Dahil nga sa droga, nagkakaso siya. Yung mga Fed, dinakip to. Feeling santo kang tarantado ka porke pinaraid ka sa inyo? Bars. So, Bars. nagiging santo kahit adik. Sa religion natin, ayos lang. Porke yung tao, tamang gamit. Agad masasabing righteous yan. Alipin ang source nyo natong si Gago. Kapalit pakete ng agord. Kaya pala Agord. nag-feeling santo, naging servant of the Lord. At nung huli niyang laban, doon ko nalaman na bipolar yan na lap trip. Kasi si Van pinapangaralan, tapos may reklamo yan na adlib. Astang veterano, pinapangaralan yung kalaban, yan yung tactics. Tapos biglang, tanginan nyo, di nyo pa naranasang mabas ng prime na Abranatics. Tanginan to, iyakin. Ito ba yung tinuturing yung santo? Yung mga lines niya, mangmang? Mga ngaral, tas reklamo? Yung nasa prime ba, ganyan? Taong simbahan nga tong nerdo kasi halata naman dyan. Kasi pagkatapos niyang mag-sermon, magwawain naman yan. Porque nakaranas lang ng hate, bait-baitan tong si Gago. Ako walang balak maging fake kahit kamuhian at matalo. Banal-banalan yan sa stage para pakitungo nyo mabago. Kasi daw aangat ang sing kapag binubuhat ng tao. Gusto mo magbait-baitan din ako? Game, mabait na sur? Isa bagin! Shoutout kay GL dyan, oy pare. Ako'y kaibigan mo't katambal. Yung mga pananakit ko dati, yun ay mali ko na paandar. Nasuspend na nga ako, grabe. Ako'y muntikan pang matanggal. Kaya nagsisisi na ako, pare. Kasi hindi kita nasampal. Kasi wala akong pake kahit mag-init dyan ang hater. Kaya Donggalo motivated o pati na rin yung glazer. Habang santo pag sa battle, pang sagrado nga ang way. Kailangan niya yung mas palagi para lang mag-pray. Para lang sa crowd nagiging pleaser upang mabait nyo siyang tratuhin. Kaya nung na-issue ko kay GL, doon lang naisipan na hamunin. Pues mananatiling kontrabida, kayo ay di ko aamuhin. At kung kay GL ako nasira, fuck you, hindi ko aayusin. Gago. Tangina, bumakat pa rin yung ano no, yung linya na yon ni Mot, no. Tangina kasi sobrang ano nun sobrang room shaker talaga yung linya na yun no. Kung sa PSP ako nasira, sa flip top ko aayusin. Tanginang yan. Tapos ngayon, diba? May mga nagpaparody na nun. Ayan, isa si Sur doon, diba? At kung kay GL ako nasira, paki hindi ko aayusin. Anyway. Round 1, Sur. Para sa akin, Sur yun. Si Saint Ice, medyo nakukulangan pa ako sa performance niya. Si Saint Ice, hindi pa, sabi ko nga sa inyo, hindi pa ganun ka-effective yung mga angles at references na binanggit niya dito sa round 1. And sa tingin ko, kulang pa sa lakas, kulang pa sa bigat, kulang pa sa aggressiveness. And knowing Saint Ice, alam natin yung mga narratives niya, yung mga punto niya, yung mga references niya. At some point, pag tumama yun, kalog talaga malakas talaga 'di ba? Pero this time, I think round 1 ni Saint Ice hindi pa ganoon. Feeling ko nag-ano pa to, tawag dito, nagpapainit pa, 'di ba? So round 1 ni Sur, round 1 pa lang round 1 pa lang ni Sur, makikita mo na kagad yung effectivity niya, yung presence niya mismo sa stage. Kitang-kita mo na kagad. Ramdam mo kagad yung 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 energy ni Sur na ganito siya bumatel, 'di ba? Hindi nawala Nawala man ng matagal si Sur, I think 1 year, pero hindi siya nangapa dito. 'Di ba? Hindi siya nangapa. Kung ano siya before bumatel, ganun pa rin yung energy at aggressiveness niya, and hindi siya nagpadarag, hindi siya nagpabata kay Saint Ice dun sa unang ikot na yon. And ayun, isa sa mga marami akong nagustuhan mga lines ni Sur dito.
yung smack, kasi double meaning yon. Yung tawag dito, marami. Actually, dun sa first half pa lang nakuha na ni Sur yung momentum kaagad eh. 'Di ba? Ang ganda nung tsaka yun kung paano niya pinroject, kung paano niya dinliver yung mga ganung angulo, sobrang naging convincing, especially dun sa pahagi niya kay Sayad, 'di ba? Tas yung kay Price, may pahaging dun sa 4 lines, no? Sa loob ng 4 lines may dalawang MC na pahagingan. Effective yun, tol. Hindi siya ganun ka, hindi siya direct kay Saint Ice, pero yun kasi yung way ni Sur para makuha yung yung momentum eh. And yes, naging effective yun. Kaya after nun, yung mga lines yung mga angles ni Sur para kay Saint Ice, kumonekta na. Kumbaga, andun na yung momentum eh. Kailangan na lang ni Sur na sakyan yung momentum para hindi siya mawala. And ayun nga yung ginawa ni Sur. At yes, effective. 'Di ba? Yung mga angles ni Sur para kay Saint Ice, naging tumama yon, naging direct yon. At mafe-feel mo yung kung paano pino-project, kung paano dinideliver ni Sur yung mga ganong angle, sobrang naging convincing. Yun, yung pagpaparody niya, yung doon kay Mot, tas yung mabait na Sur, 'di ba? Ang effective eh. Ang effective nun. Kaya para sa akin, Sur yun. Hindi ko man kayang bigyan ng perfect 10 si Sur sa ngayon. Mag-anticipate pa ako kasi feeling ko may mas malakas na version pa. May mas malakas na version pa sa battle na to eh. Okay, so I think 9-7 muna in favor of Surgenio. So, ayun. 9-7, Surgenio, Saint Ice. Pakinggan natin. Di daw siya takot sa Glazers o sa Dunggalo. Panay flexing lang din. Sige nga, bungguin mo yung fanbase ng SB19. Yung wine. Yun yung sabi ng ulupong. Yung wine. Yun yung sabi ng ulupong. Kasi magkakalat ako ng dugo para nadapa sa komunyon. Pero dehado talaga ako dito kay Sur. Mabangis na kaduelo to. Parang Black Panther lang na suit. Matalim mga pyesa mo. Lahat Okay. ng technique tsaka tools. Magaling at kompleto to. Halata naman simulat sa pool. Ang laki ng sombrero mo. Sobrang hip-hop, pati yung sombrero loose din. OG ka na yan. Ang laki ng room for improvement, tapos konti lang laman. Kasi alam nyo yung tunog motus, yung iniinsulto nyo palagi, kesyo sa wordplay lang yung focus, tas walang punto yung atake. Tipong yung mole gagawing mall, yung minus gagawing minus, yung wine gagawing wine. Makakapuntos pa yun, grabe. Pwes di yun galing sa tigamotos, puta si Sur lahat nagsabi. Lamang daw to sa akin kung isusukat yung mga barang nilista. Kasi mas madali daw na makuha na parang inis niya. Malamang madali magets ina-acting mo. Ganto siya, parang airport. Madami signal bago makalanding. Ganto si Dr. Strange kung nakabatak siya ng 1 week para makuha yung konteksto. Tsak may action siya palagi. Matanong ko lang, Surgenio, jabawakis ka ba dati? Diba? Kasi, tangina tol, sining to. Tapos point-based, malamang sa isang tunog na lang patungo. Parang deal or no deal, puro showcase, tas walang laman laro mo. Oy. Ang bars in the first Ganda. place, dapat may aral yan sa dulo. Anong silbi na magandang wordplay kung wala naman yung punto? Yeah. Parang motor ni Shaboy, ganun lang din kalalagyan. Kasi dudurugin ko sa stage tong madali na masakyan. Freestyle ah. Pero malakas to magrebat. Yan ang di nyo nalalaman. Kaya nga magrebat kahit yung battle tapos na, tapos hindi siya yung kalaban. Kasi sabi niya kay Plasma, sabi niya kay J. King, sabi niya kay Harlem,
Puro sabi-sabi to. Tol, ultimo si Zenlook sabi sa akin, pakisabi sa'yo nung pinagsasasabi mo. One word scheme ah. Nakakasa sa line, Mac. Nakakabuisit ka, tropa. Pag may nag-joke, mas malakas niyang uulitin ang puta. Kamote rider siya'y na-stock, sa ibang linya kumuha. Sige, magdala ka lang ng Mac sa akin pang Ilya Tupuria. Max Ilatupuria. Okay, gets. Tad pagkat, bagsak to sa bigayan. Basbas to kada pagtatak. Pambangkok na likaan. Taga-Bagyo kapag kaakyat. Papako sa himlayan at saktong-saktong wangod ka. Pambato ang linyahan. Lambagong pinapakita tas naka-all in daw. Dapat enigma sa pino mo yan ng ballin chow. Walang tira sa liga dyan sa bangko, sit down. Malaroon man magsigapan na ilang to rebound. Daming hit makikita na mala-rolling loud. Walang it yung pabida na paka-corning clown. Para sinasapi ang daming ang boses, wow. Panay linya ng iba laman ng all 3 rounds. Ha? Mga menekos laman ng berso, pagkasemento, malaman dedo, tanga na yan. Tapos sa ebol papalaman, wala konsertong idinisenyo o inimbento, mahalaga, mag-eksperimento kang elemento, engot, henyo ka pa naman. Iwan na yan sa laro, indinaya lang to, putang inay ang kap mo, hindi kasya sa'yo. Okay, eto na. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Kaya kaya medyo nakakapanibago na ganun lang yung Saint Ice na nagpakita sa round 1. At yun, bago tayo mag-start sa round 2 kanina, sabi ko hindi yun yung Saint Ice na hinahanap ko. Hindi yun yung Saint Ice na ina-expect ko sa battle. 'Di ba? So tama tayo doon kasi ito na yung Saint Ice na hinahanap ko. Ito na yung Saint Ice na gusto kong lumaban kay Sur. Yeah, tang ina, ang ganda nun. The flow, dalawang beses siya nag-flow doon. Tang ina, stig nun, ang stig lang nun. Yung freestyle, tang ina, sa tingin mo ba hindi freestyle yun? Tang freestyle yun, tol. Freestyle yun, lalo na yung kay Shaboy, motor ni Shaboy, 'di ba? Sa tingin ko ito ata nauna eh. Nauna ata yung Shaboy Sak 'di ba? So nakapaglagay si Sur ng freestyle kahit papaano. Yung wordplay yung tunog motus daw. Yung tunog motus, yung mall gagawing mall, 'di ba? 'Di ba yung mga ganun? So effective pa rin, 'di ba? Hindi tunog motus 'yon, lahat 'yung nagsabi si Sur. 'Di ba? So maganda talaga yung round 2 ni Saint Ice. Feeling ko na doble niya yung power, na doble niya yung energy, na doble niya yung lakas, yung hinahanap kong impact na mga verses, na mga lines andito na. Ito na 'yon. So ito yung tunay na Saint Ice. Yung sa round 1 hindi pa yun yung tunay na Saint Ice eh. So I think ito yung Saint Ice na kayang pumalag dun sa round 1 ni Sur. 'Di ba? So, yun. Malakas tong round 2 ni Saint Ice, men. Hindi natin pwedeng tulugan to. Tangin, ang ganda nun. Kung meron lang tayong mahabang oras, uulitin ko yung buong round 2 ni Saint Ice para pakinggan ulit. 'Di ba? Ganun ka ganda sa tenga ng mga punto niya. Tsaka yun, 'di ba? Sabi may isa siyang linya doon na wala daw kwenta yung linya kung walang punto. And yun, diba? Ang ganda ng pagkaka-breakdown niya kahit paano dito. And yung mga angles na napili niya, yung mga references na nasilip niya na para kay Sur, sobrang naging epektibo. Kaya props kay Saint Ice sa round 2. Solid yun. Okay, Sur, pucha, bawi. Yo! Pinanood ko yung laban niya kay Poison. Sabi niya, mananalamin ka sa aking round. Gago. Huli, tol, huli. Di ba nga, kanina sa round 2 ni Saint, puro daw, si Sur, puro sabi. Tapos ngayon, ay ganito si Sur. Umpisa pa lang. Agay. Corner. Sabi niya,
Uli. Yo! Pinanood ko yung laban niya kay Poison. Sabi niya, mananalamin ka sa aking rounds, kaya patay ka sa bagwa na to. Bagwa. Gogo. Tama naman. Bilog yung salamin doon sa gitna niya. Pero ang nakakatawa lang ng bongga doon, hindi niya winordplay yung buong bagwa kasi may naaalala siya sa mga octagon. Octagon, no? Hindi mo malimutan yung nangyari? Tangina, lipas na yun. Tsaka kita doon sa laban, pare. Grabe ka, tigas mo doon. Pinanood ko yung laban niya sa octagon. Kala ko si Gago, interesting. Ayun, nung pumasok siya sa octagon, etong si Gago, interesting. Yung katawan niya men, nag-elevate. Hinimatay kagad nung na-straight. May katangahan nga yung Saint. Porque merong art sa MMA, puta sa canvas siya nag-faint. Trying hard na MMA fighter, di naman nabilang yan sa greats. Tas pag sa battle, Jason Eibler, yan yung hinihirit niyan sa stage. Astang lumalabas yung anger at nagiging hoodlum yan sa rage. Ulul, kaya ka Jason Eibler, natutulog ka sa cage. Paano hindi ka doon mababaon? Eh yung mga vices mo, madami. Kung dumudurog ka't nagdadamo, yung mga practice mo, wala pre. Kahit magbuhos ka ng ilang taon sa mga Aikido at karate, hindi ka mahuhulma sa octagon kung ikay out of shape palagi. O, sa ilang taon niyang pag-iensayo, wala ding na-achieve to. Hindi niya nakuha yung kampyonato at karangalang ginto. Tingnan mo nga naman yung tadhana, talagang anlabo din, no? Kasi kung kailan ka natulog, dun pa nawala yung dream mo. At dahil sa piso daw napilak, kay Apex Abra yan na lose. E di nagmistulang crucifixion yung kapalaran niyang na-choose. Eh kasi kasama nga ng Kristo na ipinako dun sa krus. At saktong pilak din yung reason ba't mga gagong yan natus. At nung iniwanan yan ni Chris, siya'y nagkahit nung nagsolo. Siya ay nagshine at nagningning at nung inalis niya tong bobo. Kaya ba't Saint Pangalan Beach dapat sting ka lang loko? Kasi nung nawala ka dun sa Chris, ayun, kuminang siya ng todo. Oh, masyadong pilit na ba yung stain? Walang konekta yung lakas. Di ba dating teammate niyan si KD, di connected yan sa RAS. Oh, ngayon yung KD, babad sa Rockets. Di ba yun yung topic at konsepto? Tipong marami siyang konsyerto. O itong RAS, nagpakasanto. Di ba na-stuck sa Sacramento? Anong walang connect? And-explain, no? Ganyan mag-wordplay, tanga ka. Di mga wordplay niya? Dahil daw duling si Jonas, kaya meron siyang foresight. 4 foresights. Tinanggal yung S, tang ina Harlem alapag ka din. So tinanggal mo yung S sa sights para maging sight lang chong. Di mo pa tinanggal yung isa pang S sa sight, total, height lang yun. Ano ba tong kalabang ko, punyeta? Nag-uumapaw na tanga. Nagbabawas ka pa ng letra, nakukulangan ka na nga. Tas laban niya kay 30. Yung complementary, ginawa niyang complementary. Sobrang weak doon, parts. So yung elementary, pwedeng elementary para maging lithium bars. Ano daw? Elementary, lithium bars. Dapat ganyan mag-wordplay, brother. Hindi mga wordplay mong hilaw. Lithium bar, may mass, nagmatter, o diba solid pagbitaw? Kaya round mo na at sana gago, yung mga bara mo maklaro. Kasi kung ganyan pa rin malabo, sa isang gaya ko manalo. Kung puro wak pa rin ang baon niya, wala rin pagbabago, makikita nyo yung santong yari sa kamay ng tao. Okay, round, ito, mabilis lang to. Round 2, bigyan natin kay Saint Ice. 9-7, so tie. 9-7 sa round 1 in favor of Sur. 9-7 sa round 2 in favor of Saint Ice. Yung round 1, nabigyan natin ng explanation. Yung round 2, ito mabilisan lang. Round 2 ni Sur, medyo, medyo laylay. Nag-rely si Sur dito sa mga wordplay. Nag-rely si Sur dito sa technicals. And don't get me wrong guys, yung mga wordplay ni Sur, medyo, medyo malalalim, no?
And feeling ko sobrang aksaya nun sa lines na if nagbigay kumbaga kung sinimplihan lang niya yon, siguro kumonekta pa ng mas mabilis eh. 'Di ba? Yun, tulad nun. Ako aminin ko medyo na-slow ako dun sa sa KD, yung Chris Delano. Ayos naman yung wordplay eh. Dugtong-dugtong eh. Pero masyadong mahaba, masyadong aksaya sa linya. So ganoon yun, yung Chris Delano, KD, Rockets, Sacramento, Russ. 'Di ba? So ang dami. Although yes, connected, but I think maraming nasayang na doon na linya. Na alam kong kaya ni Sur na magbigay ng effective na punchline doon sa ilang lines na 'yon. 'Di ba? So medyo dragging to. At some point malinis naman, yes. Pero sa effectivity doon tinalo ni Saint Ice si Sur. Sabi ko nga sa inyo, yung round 2 ni Saint Ice, sa tingin ko yun yung round na kayang tumapat doon sa round 2 ni Sur eh. Kaya ito, 16 points all, round 1 Sur, round 2 Saint Ice. 16 points all, pucha, pares pang tabla. Pares pang may nakuwang round. Itong round 3, deciding round natin. Pakinggan natin to. Game. Laglag daw ako nung semis. Kasi laglag siya nung finals. Yun yung pinagyayabang niyan. Tanga yung finalist 12, yung medyo champion, 2 lang. Di ba, G-Clown? Nag-wordplay ka na naman. Walang katuturan tong leche na to. Mzite, next motos, pwede na to. Pero bago yung last round, seryoso. Gusto ko muna magpasalamat sa suporta nyo sa liga. Kahit krisis at lubog ang moral. Pinag-ipunan ticket, nagtiis sa pila. Basta mapanood lang tong card. Napakamahal pa ng gasolina. Malapit na ako mag-promote ng sugal. Tapos si Sir Henyo naniniwala sa flat earth theory. Wala na to sa lugar. Henyo na naniniwalang nakatira tayo sa isang dambuhalang pizza bugok. Flat earther ka. Flat SIM earther. card mo globe. Kung flat man yung mundo, ay to. Matagal ng joke yun ah. Matagal ng joke yun, pero ayos yung pagkaka-deliver ni Saint Ice doon. SIM card mo globe. Kung flat man yung mundo, ay tol, wala ka namang naaapakan na tao. Pero sa flat earth theory, yung hangganan ay ice wall. Di ka makatatagos, gago. Kasi bilang Ice, mundo. yeah. Alala mo nung minatapobre mo si Mot, yung sa pang-hiking na sapatos, naka-fila Grant Hill ka nun, pero siya yung nag-uphill pagkatapos, pati si GL Prines mo tol, mas nag-click yung IT pagkalaon, kakatulak mo sa chest nung gold, nakuha niya yung One Piece pag-aahon. Di ba pagkatapos nun, bumigay sapatos mo, yung karma lap trip talaga, boss, puta humiwala yung soul, parang anak na sinacrifice ni Thanos. Uy! Yung kampo umabot sa tuktok at sa flip-top. Uy! Wala yung soul, parang anak na ni-sacrifice ni Thanos. Anong pangalan nun? Si Zamora? Si Zamora yun, di ba? Yung... Tama ba ako? Si Zamora ba yun? Shit! Ang tagal ko na kasi hindi nakapanood ng mga Marvel movies eh. Pero, yung Infinity War, Avengers Infinity War, tsaka Avengers Endgame, tsaka yung mga Marvel movies before that Avengers, tanginan ako, subaybay ako doon. Yung Spider-Man, Thor, Incredible Hulk, lahat. Iron Man, tangina Iron Man lalo. Hindi ko pala lalampasin yan. Doctor Strange, yan. Actually, pinanood ko siya in a sequel eh. Yung before kasi share ko lang nung nilabas yung Avengers Avengers Infinity War, 'di ba? May mga suggestion sa Facebook na ito muna yung panoorin nyo bago to. Itong bago tong Avengers Infinity War para mas maintindihan nyo yung sequel ng yung story ng Infinity War. 'Di ba? Captain Marvel pa, 'di ba?
So yun, pinanood ko yun in sequel lang ganun. Kaya aware ako doon. Pero ngayon, medyo ilang taon na rin ako hindi nakapanood ng Marvel. Actually, ito guys, para ano nyo, yung Thor Love and Thunder, hindi ko pa napapanood yun. Tang-inang yan. Gusto ko siyang panoorin pero I don't know kung saan ko siya papanoorin kasi wala pa sa Netflix. Diba? So, almost. Yung ano lang, yung Spider-Man lang napapanood ko yun kasi sa sine. Homecoming, Brand New Day, just yung ano yun? Basta tatlo na yun, diba? O, diba? Hindi na nga ako masyadong aware. Basta yun. Whew. So, yun, na-share ko lang. So, yung sinasabi niyang, umiwala yung soul, na parang, yung sinacrifice na anak ni Thanos, I don't remember, pero sa pagkakatanda ko, it's Zamora. Diba? Tapos, diba, yung kapatid niya si Nebula. Tama ba ako? So, yun, basta yun. Soul, parang anak na sinacrifice ni Thanos. Yung kampo Ganda nun, di ba? At sa Flip-Top Summit nakaraos. At dun mo na napagtanto. Sana may pang-hiking kang sapatos. Bilog ang mundo. Alam niyo ba, idol ko talaga si Mot eh. Kaso kamakailan, okay, gets. may nakaalap akong info. Gets. Alam ko na yan. Tangina idol, bakit naman? Nagpatalo ka daw dito. Oo, tinalo niya daw si Mot. Piniplex niya masyado. Pinangangalandakan na yung Ano, bata susunugan? Chibog. Jeffrey Epstein Tagalog. Pero bakit pag-usapan mga GOAT, di kami ni-mention ng tao? Wala kasing nahawa sa buga mo, walang influence sa gawa mo. Wordplay Surhenyo. Kaya tong champion na sunugan, sa akin lapnos, sa sobrang lakas ko, wala kang tumatak na linya, doon palang usapan natin tapos. Kasi saan ba nakilala to? Sa pandidistract ng MC. Yan kinagisnan mo stilo. Puta panis sa'yo si Cripply. Live ka mag-reaction video. Kaya nakakatawa lang, gusto maging best in this league. Hindi nga mapangatawanan yung respect the MCs. Saan ba nakilala to? Sa paggamit ng props. Diba? Kasi kailangan niya ng gamit para may tira na panalo. Katangian ba ng champion, mga pinagagawa mo? Maglalabas ka ng pansit para yung linya instant na sa tao? Para may sabing may branding at pinakita ka na bago? Gusto mo ng props? Ganto mag-props. Boss Arik. Mami, nakasabihin scripted. Kayo magtaas ng gamit, gagawin ko na topic. Diba? Kasi yung mga freestyle ko na to, hindi sasablay. Nagtaas siya ng sketchbook kasi pag ako nag-draw, nakamamatay. Gago. Puta, ito ka... Ganito yung ganito yung ginawa ni Delo, 'di ba? Aon 7, guys. Aon 7. Delo versus Tyke. Yun yung parang surprise freestyle battle ata. I don't know, pero parang bonus lang yun eh. Freestyle lang. So, ganun yung ginawa ni Delo. Taas daw ng gamit. 'Di ba? Parang ganun eh. Naalala ko lang. 'Di ba? Kasi napanood ko yun. Hindi ko siya napanood ng live. Dito sa channel natin, napanood ko yun. Hindi ko pa ata siya nare-review kasi wala pa nagre-request. Pero, yun yung kasi yung time na yun yung senior siya, di ba? So, lahat ng Aon 7 battles na panood ko yun. So, yun. So, parang ganun yung nangyari. No? Pero, off dun si Delo eh. Hindi nagiging effective yung mga freestyle niya. ng sketchbook kasi pag ako nag-draw, nakamamatay. Puta, ito kalaban ko, tangina daig ko pa na pongger. Pinapakita niya yung lineup, guguhitan ka na sa poster. Gago ka. Ano? Scripted, putang ina nyo. Ganyan mag-props. Diba? Dapat mag-focus ka na, Brad. Putang inang Pinakita yan. niya yung Aqua Plus kasi binubuhos ko lahat. Tang-enang yan. Diba? Kaya wag ka na dito. Gumawa ka na lang ng mga baduy mo na love song. At pinapakita niya yung t-shirt ngayong gabi, ako yung champion. Ganyan mag
nag-props. Dapat galing sa iba. Gago. Sila pa nagbigay armas para lang Patayin. paslamin kita. Finishing. Galing sa liga na debate, tas panay ka fallacy. Wala kang linya tumatako kahit na maparody. Kay Jason X, pugot na to, magagawa kang casualty. At tamang flat earth theory kasi sa mundong to wala kang gravity. Putang ina mo, Saint Ice. Grabe yung freestyle, tang inang yan. Ang ganda nung ano, yung para sa akin yung pasok na pasok doon yung tinaas yung line up kasi guguhitan ka na sa poster. Yung Aqua Plus medyo off sa akin yun, pero pasok pa rin no. Hindi siya ganoon ka-effective for me, pero grabe yung tanggap ng crowd doon. Ang para sa akin yung yung tinaas yung poster kasi guguhitan ka na. Tinaas yung lineup kasi sa poster guguhitan ka na. Tsaka yung sketchbook, 'di ba? Ang ganda nun, tangina nun. Pero yung sa Aqua Plus medyo off yun for me. Hindi para sa akin lang naman, pero ang ganda pa rin naman ng tanggap ng tao doon eh. Man, puking inang Saint Ice yan. Grabe talaga yung nito. Freestyle ability nito. Crucial guys, crucial. Sobrang crucial ng round 3. Tas ayun, andun na naman yung pag-breakdown ni Saint Ice kay Sur about dun sa ibang ibang angulo na naman. Ibang reference na naman yung ginamit niya, yung about kay Mot, yung pang-hiking na sapatos. 'Di ba? Kumbaga, ang pinakapunto dun ni Saint Ice kung sino man yung nakakalaban or nakakalaban ni Sur, nag-excel. Ayan, tulad ni GL, tinalo ni GL si Sur, tapos siya yung nakakuha ng championship dun sa isa buhay na yon, si X, ganun din si Mot. Diba? Ganun yung niya, yung punto niya dun. Malakas to. Ito yung pinakamalakas na round ni Saint Ice, guys. And I don't know kung paano papantayan ni Sur yung ganong kalakas na freestyle. 3 gamit yon tol, pero nagamit ni Saint Ice ng fluent, ibang klase. Okay, tuloy natin to. Yo! Nag-freestyle pa siya gamit yung mga props dyan. Para kunyari, merong aksyon. Tangina mo, nakita ko yan kanina sa likod. Kasama mo lahat yun. Ulol! Pakyo! Tanginan to, cheater. Ulo, ayan o, kita ko yan, nerto. Ayan o. Hoy! Tangina mong naka-champion na t-shirt, gago ka, wag kang pabida. Yan salamin na suot mo. Nakita ko yan kanina, suot niya yan kanina. Bobo! Pakyo! Tangina mo ha. Huli ka. Okay, huli. Tangina mo ha. Nag-iba-iba pa kayo ng pwesto, mga ulul. Gago. Alam nyo bang, wrestling din yung hobby niya. At yan ay isa sa kanyang skill set. Siya ay kilalang Mayhem Branigan. O di ba pangalan niya pang deep shit? Pero dahil wrestler nga si Branigan, at sa ganyang larangan niya na gifted, ay na-apply niya na rin sa battle rap yung atake niyang scripted. Uy. Oo, yung freestyle na may topic, na-dissect ko dyan yung gimmick. Ano man piliin dyan ni Arik, may naka-ready yung pansingit. So kung naging topic na si Kuya Kebs, ano yung atake mong panghirit? Na para kang si Kuya Kebs kasi yung imahe mo nag-vivid? Sa stage, lahat ng pwede nyong makita, nakapaghanda na yan si Iho. Pinapalabas niya lang na freestyle para mas lalong impresibo. Kaya nung sinitaton ni Saki, o di ba bigla ang nagpabibo. Sa turntable siya lumapit na siyang palaging nandirito. Pati yung bottle water kay Jonas, palaging meron yan dito. Diba? Ulol, sa pag-i-scripted mo na freestyle, kala mo yung movement mo wise.
Kami hindi mo mamimisguide sa mga stupid mong lies. Kami hindi mo mamimisguide sa mga stupid mong lies. Oo, yung freestyle niya illegal kasi sinulat yan, guys. Kaya si Duling dun yung nabitay, mas naging crooked tong ice. Oo, lahat may pre-made siyang handa dyan. Binilin lang ka lang yan, Arik. Mas bibilib kami kung grab bag, yung tipong di alam yung gamit. At kung trip niya din yun, fuck that. Mamamatay yan ang mas tragic. Iba yung trip ko, tol, pag grab bag. Kasi bangkay niya lang yung topic. Doon nga kay Saki, sobrang wak. Yung mga bara, pambudoy. Kahit dinamihan niya ribat, talagang nabadibag to boy. Kaso may pre-med pang ulan. Pre-med na ulan. Kaso may pre-med pang ulan na siyang inasahan niya ni Doy. At nung tumiming yung ulan, nagkapag-asa yan tuloy. Porke nagamit mo ulan, biglang nanalo ka na doon. Tas sabi mo, ikaw si Iceman? Oo, para kang ganon. Marahil nga ikaw si Iceman yan ng final mo na form kasi lumalakas ka lang kapag may backup ka na storm. Oh, yung fake rain freestyle niya na Gets nyo yun, guys? Gets nyo yun? Iceman, may backup na storm. X-Men yun, guys. Si Storm, tapos, yeah. Solid, tol. Yeah. Marahil nga ikaw si Iceman yan ng final mo na form kasi lumalakas ka lang kapag may backup ka na storm. Oh, yung fake rain freestyle niya na-expose kasi hinanda mo yun, bangag ka. Tapos tinimingan mo yung storm at nung natsambahan, pakak na. Kaya tanungin na natin yan, boss. Para mga tao dyan, alam na. Sinasabayan ka nga ba ng Diyos o ikaw yung sumasabay sa kanya? Stop mo muna yung time ko, Arik. Ituloy mo na lang pag ulan na. Maghintay ka muna, Gagi. Yung mga freestyle ko maganda. Signal, go signal, report. Wala. Ngayon sa champion ng sunugan, itong kalaban lapnos. Sa sobrang lakas ko, hindi umulan. Natakot yung Diyos. Kasi tangin ang ulan yan. Sana tumigil na pagdalaw. Kasi dahil sa ulang yan, may mga politikong nagnakaw. Kaya ako nga pinapatay itong nagpapaulan kasi sino bang may ayaw? Di ba lahat kayo gusto mamataang bumalik yung haring araw? Yeah! Kaya, kung ikaw yung Stormbreaker pinagpala ka before, pues dala ko Stormbreaker, ito'y palakol ni Thor. At sa palakol ni Thor, patay tong asshole, Brad. Ganyan ako sumisibak paggamit Axe of God. Wasak pinakita niya na trick din nagwagi sa bar play. Kaya makikita na sa clip sa mga reels at my day na nagapisa sa legit at na-defeat sa fireway. Kasi ngayon ay tag-init and this is not a nice day. Time! Second side 15. Putang inang battle yun. Woo! Sureño 10-9. Sureño yun 10-9, guys. Tang inang yan. Sabi ko kanina, paano tatapatan ni Sureño yung ganong kalakas na Saint Ice? Sa freestyle pa lang, putang ina, ano mong wala na, tapos na yung battle doon sa freestyle na siningit ni Saint Ice sa latter part ng round 2. I mean ng round 3. Wala na eh. Kumbaga, nail in the coffin na yun para kay Saint Ice na tangina, wala ka na, ito na yung panapos ko sa'yo. Na hindi na na-effective. Kahit kung ano man yan, hindi na na-effective sa akin. Parang ganun yung mindset ni Saint Ice, kaya doon siya naglagay ng freestyle eh. Pero wala eh, kakaiba rin yung Sur. Hindi niya lang binalik yung freestyle na sinabi ni Saint Ice doon sa latter part ng round 3, kundi lahat ng freestyle sa previous battle, Zaki, Jonas, di ba? Binreakdown niya yun, in-expose niya yun. Lalo na yung bote,
Lalo na yung turntable na pre-med, kasi yun lang naman yung meron sa stage habang bumabattle. 'Di ba? Alam mo yun, ang dami nang bumattle kay Saint Ice after that after that battle eh. Yung kay Zaki, 'di ba? Sige, unahin natin. Yung kay Jonas muna. Bakit hindi naisip ni Zaki 'yon? O sige, Katana. Bakit hindi naisip ni Katana i-breakdown yung freestyle niya about kay Jonas at kay Zaki? 'Di ba? So si Sur lang nakaisip nun. Kaya para sa akin sobrang effective nung ginawa niya. And then yun, sobrang lakas yung sunugan yung champion ng sunugan, 'di ba? Walang ulan kasi natakot sa akin yung Diyos. Yeah. Grabe 'yun. Actually, marami pang explanation kapag dinip dive natin tong round 3 ni Sur, pero I think those are the most effective lines ni Sur para sa round 3 ni Saint Ice. Whew! Ang ganda ng battle. Alam mo yon, kay Saint Ice na yun eh. Pero in the end, hinabol ni Sur, napunta sa kanya, tinake over niya, hindi na niya pinakawalan, sa akin na to. Diba? Dikit, guys, dikit. Either way, pwedeng ibigay nila kay Saint Ice yung battle kasi nagustuhan nila yung freestyle, and dinisregard nila kung paano in-expose ni Sur si Saint Ice dun sa round 3, pwedeng ganon. Pero I think rounds 1 and 3 ibibigay, rounds 1 and 3 ibibigay ko yun kay Sur. Yung round 2 bigay ko yun kay Saint Ice. So 9-7, 9-7 sa rounds 1 and 2, and that's 16 points. So 1 point lang, that's 26-25 in favor of Surhenyo. Rounds 1 and 3 Sur, round 2 Saint Ice. Judges. Surhenyo versus Saint Ice, mag-ace beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng urado, 3-2. Pero yun yung mga laban ng panalo tayong lahat. Pero boto ng urado, 3-2. Mag-iay tayo lahat para kay Surhenyo. Tang ina, 3-2, no? Deserve. Sabi ko sa inyo, either way to eh. Yo! Sa sobrang lakas ko, hindi umulan, natakot yung Diyos! Marshall, binoto ko sa Saint Ice, isa ako sa bumoto sa kanya, binigay ko sa kanya first 2 rounds. Sobrang A-game si Saint Ice sa second round niya, pinakamalakas yung round para sa akin. Pinaka-close rounds nila is third round. Pwede ko bigay kay Sur yun dahil mas malakas yung moments niya, pero either way, 2-1 na para kay Saint Ice sa Saint Ice. Kay Ram, Surhenyo versus Saint Ice, ang inang laban yun para sa akin. Sobrang dikit lang talaga nung laban na yun sa round 1. Para sa akin na Sur. parehong preparado sila, pero mas nalig siguro para sa akin yung mga baon ni Surhenyo nung round 1. Yes. Sa round 2 naman, sobrang linis na kay Saint Ice yun. At inisip ko, nung narinig ko yung round 2 ni Saint Ice, inisip ko mahirapan makabawi si Sur dun sa round niya. Pero nung nag-round 3 na si Sur, ayun, nabalik niya kung ano yung pinakamalakas na suntok na naibato niya kay Sur. Kaya para sa akin yun yung pinaka naging moment dun. Kaya nakuha ni Sur yung round 3, kaya 1-3, Surhenyo, yes. Yun, props kay Saint Ice. Slack 1, isa ako sa bumoto kay Saint Ice, no? Round 1, dikit siya para Saint sa Ice. akin. Siguro sobrang gabalahibo lang yung nilamang ni Saint Ice. Mas natripang ko lang yung mga angulo, yung mga payoff ng mga setup. Mas natripang ko lang ng konting-konti lang. Round 2, binigay ko yung kay Saint Ice ulit. Yun, malinaw yun. Round 2 Saint Ice. Round 3, ang ganda ng round 3 ni Sur. Sur nga sana ako, pero ayun nga, sa round 1 kasi medyo lumawang ng konti lang si Saint Ice para sa akin. So 1 and 2 Saint Ice, 3 Sur.
ngayon isa ako sa bumoto kay Sur. Yung round 1 binigay ko kay Sur pero para sa akin parang sobrang dikit pa nun eh. Okay. Binoto ko si Sur ng round 1 para sa akin mas marami siyang punchline doon. Pakiramdam ko si Saint Ice parang nagpapainit pa. Yes. Tama nga nung pagdating nung round 2, nung narinig ko yung round 2 ni Saint Ice, feeling ko tangina tapos na to. Kung ganyan yung ipapakita ni Sur, tas yung round 2 ni Sur medyo Laylay. Para sa akin yung minsan may mga wordplay siya na feeling ko okay naman pero nagtataka ako ba't hindi effective. At feeling ko dahil yun sa delivery niya na pantay-pantay masyado kaya hindi ganong ma-appreciate siguro. Yung round 3, eto na, dito na nagkatalo. Nung round 3, Saint Ice, sobrang lakas nung pagpasok niya. Yung mismong mga, bago yung freestyle niya, malakas na yung mismong round niya. Nung freestyle niya pa, sobrang lakas din. Kaso yun nga, sumakto sa round 3 ni Sur na as in totally diffused. Ulan yun? Umuulan ba nung time na to? Para sa akin at napakalaking puntos nun para sa akin at kaya yun binoto ko si Sur ng 1 and 3. 1 and 3. Sur. Kumbaga para sa akin sobrang hirap judge pero kailangan talaga mamili. Yung unang round nilang parehas nagpalitan silang dalawa pero para sa akin natripan ko yung kumbaga diin ng bawat bitaw ni Sur. Sa round 2 naman maliwanag na Saint Ice yun para kay Saint Ice kasi marami siyang mga elements na ginamit, maraming parang bago na yung parang mga gestures ni Soreño na naibato niya ng maayos. Sa round 3 naman doon na nung pinakinggan ko yung round ni Saint Ice, kala ko talaga sa kanya na yun. Yeah. Pero yung strength kumbaga ni Sur, dating-dati pa yon na hindi siya nagpapa-overpower kumbaga sa momentum ng kalaban. Yun talaga yung strength ni Sur. Yun nga, nangyari sa third round, tas parang may connecta pa na nangyari sa connected din sa round 3 ni Saint Ice. Yes. Kumbaga, hindi siya malayo, pero yun, binigay ko yung boto kay Sur. Pero ang lakas ng laban nila. Dikit talaga. Yung 3-2 na score, either way yun. Pwedeng 3-2 in favor of Saint Ice yun. Depende na lang talaga sa preferences ng mga judges. Pero isa ako sa dadagdag sa vote na to in favor of Sur. So that's a 4-2 in favor of Surheño. Yeah, agree naman ako sa judgment ng mga judges na yung round 3, tangina paano babawi si Sur dun sa round 3 ni Saint Ice kasi sabi ko nga sa inyo, diba, it was a nail in the coffin na yun. Pero grabe, ginula tayo ni Sur sa freestyle ba yun? Diba? Hindi eh. Parang hindi eh. Hindi, yung rebat, putang ina. Tapos yung nakapaloob dun sa sulat niya sa round 3, sobrang tumapat yung placing, 'di ba? Sabihin natin yung round 3 niyan, nauna 'yon. Sabihin natin round 1 'yon. Magiging effective ba 'yon pagdating sa unang ikot? Hindi eh. Mas sa tingin ko sa tingin ko right place, right time eh. Na yun nandun yung round 3. 'Di ba? Yun lang, putang ina. Grabe yung battle na 'yon. Umabot tayo ng 1 hour sa pag-review at panonood sa battle na 'yon. Tanginang yan, hindi ko alam kung kaya ko pa umisa pero I need to. Okay? Next up, MZite vs Plaridel. Kita-kits tayo doon. Congrats, Sur. Tangin, ang ganda rin ng battle na pinakita mo, Saint. Kaya shoutout din sa'yo. So, kita-kits tayo doon sa next na review mga kumag. Peace out.